Live. Live na tayo. Yes, Hmm. isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-indi. So bago po ang lahat, ay pa-share po nung ating live ngayon. At syempre, alam niyo naman po dun sa ating ah, live po ngayon ay meron po nakalagay dyan na friendly debate. So ngayon po, ito po yung naantala natin na debate sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Mel at si Pastor Cesar Baladad. Ayan, ng Church of the Firstborn. So, ayan. So, shout out po dyan sa ating, meron na po agad tayong 6 na live viewers. Pa-share po ng ating live mga kapatid. At ayan. Okay? So, syempre, bago po ang lahat, ay nais ko po munang, ah, wait lang po, nais ko po munang, syempre, basahin yung ating magiging panuntunan o yung rules ng ating debate sa gabi na ito sa pagitan po ng ating dalawang debaters. So, okay, so simulan na po natin at medyo 9 PM na po. So ito po yung rules na ating magiging pamantayan sa dalawang pag-uusap na ito ng ating kapatid. So ito po yung debate rules. So rule number 1, ayan. So ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, may magsasabi na ang moderator ng next question. At pangalawa, kung ang categorical ng question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na papaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong sa naaayon sa tanong. Ayan. So number 5, sa first time doon lamang dapat magtanong sa Okay. inilatag ng katunggali at kung itatanggi niya ay automatic next question po tayo. At sa rebuttal, doon na lamang ito pwedeng itanong ang lahat. Number 6, ang debate na makakatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo ng objection ay isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Ay isang objection lang at hindi sunod-sunod na objection. No objection during final conclusion. So number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan sa kasama na dito ang out of topic. So ibig sabihin po yung mga unnecessary word ay hindi po kailangan katulad syempre mga gago, tanga, walang isip, so etc. etc. So number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mababasa ko o paano kung mabasa ko ay hindi papayagan na maitanong. So number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So yung ating oras ng ating debate na to, so syempre sa una po ay meron tayong introduction ng bawat debater. So 10-7 po tayo and yung final conclusion ay 5 minutes po yan. So bago po natin simulan ang ating debate na to, so ang topic po ng ating debate na ito ay ah, nakarating at nakapunta nga ba si Apostol Pedro sa Roma? At ito po ay titindigan. Ang affirmative po natin dito ay si Brother Mel and siyempre inedicate po ito ni Brother Pastor Cesar Baladad. So bago po simulan natin yung debate, pakilala po muna yung dalawang debater natin for at least 1 minute. So Brother Mel. Okay, magandang gabi sa ating lahat. God bless us all. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Father Mel, ang isang Katolikong nagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Okay, salamat sa iyo Brother Mel at siyempre pagbibigyan naman natin si Pastor Baladad para ipakilala po yung kanyang kinabibilangan at syempre yung kanya pong sarili. Yan.
Pastor? Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At ako po si Pastor Cesar Baladad na ngayon po ay muli po nakabalik po sa mga ganitong gawain sa pagpapahayag ng mga katotohanan. At salamat po sa Panginoon na narito ngayon upang atin pong tatalakayin kung si Pedro nga ba ay nakarating sa Roma upang mga aral ng Ebanghelyo. Ito po ating tindigan na ako po ay negatibo sa paksang ito at nawa makapuro tayo ng mga aral na atin pong babatayan ayon sa Biblia. Maraming salamat po at God bless you sa inyo lahat. Amen. Okay, maraming salamat po sa ating dalawang mag-uusap na ito. So again, pa-share po ng ating live. We have 7 live viewers po dyan. So ayan, pa-share po ha ng ating live. So sisimulan na po natin. So syempre sa unang tindigan, meron po tayong 10 minuto para po sa ating kapatid na si Brother Mel na magpapatunay sa topic po na nakarating at nakapunta nga pa si Apostol San Pedro sa Roma. So, Brother Mel, kung ready ka na, time start now. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Patutunayan po natin hindi lang po ang Biblia, kundi ang mga history at mga church father na nagsasabi na si Peter ay nakarating sa Roma. Ayan, hindi lang po, ulitin ko, hindi lang ang Biblia ang nagpapatunay na si St. Peter ay nakarating sa Roma. Ayan, sino pa? Kagaya halimbawa ni Clemente of Rome, ayan, ni Irenaeus, no? Ito yung parehas niyang attest to Peter, present and death in Rome. Nandoon sila, no? During that time na nandoon si Peter, no? At si Paul din, na minention niya si Linus as a Christian na nasa Roma, si Irenaeus, no? Ito'y mababasa rin natin sa sulat nila, no? Doon sa no? Tell us the same Linus was Peter as a first successor as a bishop of Rome. Ayan, siya yung pumalit kay Peter nung ito'y pinamatay. Even si Eubulus, Prudentius, si Linus, si Claudia, and all other brothers sending greetings. No? Sabi nga ng dalawang istorya natin na si Eusebius of Caesarea, isang bishop at isang istorya ng Council of Nicaea, and si Augustine, bishop and theologian, na nagsasabi na itong bishop of Rome na ito, during that time, talagang nakarating doon si Apostol San Pedro. Ayon mismo sa mga kasaysayan at ayon din sa Biblia. Ayan, no? Yan ang patunay natin. No? Kaya nga noon, sabi nga no aking libro na naiwan lang doon sa Manila, na even ang mga Protestant noon na nag-hesitate tungkol sa paniwala na si Peter ay hindi raw nakarating doon sa Roma, ay isang malaking kamalian. Ngunit ngayon, tanggap na ng mga theologian, even ang mga Protestante, na si Peter ay talagang doon nakarating. Bakit? Bakit nila tinanggap? Dahil yung remains o yung bones of Peter, doon natagpuan mismo sa Roma. At during that time, si Peter, even si St. Paul, ay inexecute ni Emperador Nero doon sa Roma. At yung kanyang mga remains, yung mga bones niya, ay natagpuan doon mismo malapit sa tinatawag na hanggang ngayon, ang tawag doon ay Appian Way, no? Doon nakita yung remains ni Peter, no? Kaya ito ay dating kino-contest ng mga separated brethren natin na mga pastor, even mga Protestant theologians, pero nung na-discover doon ng mga archaeologists na si Pedro at si San Pablo ay doon pinatay, no? At ito ay ipinako sa krus ng patiwarik doon ni Emperador Nero, na nagpatunay na talagang nakarating si Peter doon sa Roma. At kung tatanungin niya tayo na hindi nakarating doon si San Pedro, unang-una, si San Pedro, inexecute ng isang emperador na nagngangalang Nero doon mismo sa Roma. At doon mismo sa Roma, inilibing at nakita ang kanilang mga buto. Dahil kung hindi nakarating si Apostol San Pedro sa Roma, bakit nakita doon sa kanyang tomb ang kanyang mga buto? Kung hindi talaga doon nakarating si Apostol San Pedro sa Roma. Ayan, no? Patunay lamang yan na isang malaking patunay na itong si Apostol San Pedro ay nakarating mismo sa Roma. Ayan.
Ayan, doon natin makikita. Kaya nga, yung prophecy nga doon sa nisamped ni Jesus sa John, no? Sa John chapter, saan ba to? Sa John, yung huling-huling John, no? Huling-huling ng John, hanapin natin yung talata. Doon sabi ro na, Peter, they love me. John chapter 21, verse 15 to 17, and the following verse, di ba, 3 beses siyang itinanong ni Jesus. Sabi niya gano'n, Opo, I really love you, Lord. Sabi niya, darating ang mga araw na dadaling ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Iba ang magbibihis sa iyo at idilipa mo ang iyong mga kamay. Doon, sabi roon, hinulaan na ni Jesus kung papaano mamamatay si Apostol San Pedro. Even ang mga historian nagpatunay na si San Pedro ay nakarating sa Roma, ipinako sa krus ng patiwarek doon mismo sa Rome. Ayan. Kaya yung hula na si Pedro ay talagang mamamatay, hindi ang katuparan ng kanyang kamatayan na pagdipa ng kanyang mga kamay ayon din mismo kay Jesus ay nangyari yon sa Roma. At hanggang ngayon, nandoon ang remains, yung bones of Peter doon sa Roma. Kaya matibay na basihan na hindi lang historian, even ang Biblia, na si Apostol San Pedro ay nakarating sa Roma. Malinaw po yan, no? At nagtataka ko hanggang ngayon, kinokontest pa yan ng mga ibang pastor, no? Kina-counter pa nila yan. Pero yung mga binanggit kong mga patunay, no? Yung mga naging ates ni Peter, no? Presence niya nung namatay ito sa Roma, kagaya ni Clement, no? Clement of Rome, ni Irenaeus during that time, mga buhay pa to. Naging witness din sila dito, nakita nila. No? Naging witness nito, no? Presence sila during that time nang ito ay nakarating sa Roma. Kaya isasabihin natin na si Peter ay hindi nakarating sa Roma, ay wala po tayong matibay na batayan sa Biblia na si San Pedro ay hindi nakarating sa Roma. Tandaan mo, magkasama si San Pedro at si San Pablo nung sila ay pinatay or inexecute sa Roma. Si San Pablo ay pinugutan ng ulo. Si San Pedro ay pinako sa krus ng patiwarek doon sa Roma. Kaya dito natin makikita na yung mga kumukontes na si San Pedro ay hindi raw nakarating sa Roma, isang malaking kabalintanaan yung pagbibintang na yun, no? No? Doon natin makikita. Kaya tayong mga Katoliko at ng mga talagang mga historian na nagpapatunay lamang na itong ating Bishop of Rome na si Apostol San Pedro ay tunay na nakarating doon sa Roma. Ayan. No? Patunay. Yan ngayon ang tututulan ng ating kaibigang pastor na si Baladad na si San Pedro daw ay hindi nakarating sa Roma. Alam kong hahanapan ako niya ng talata sa Biblia. No? Mamaya. No? Pero patutunayan ko na si San Pedro ayon din sa Biblia ay nakarating doon sa Roma mismo. Dahil doon siya in-execute, doon siya pinako sa krus, doon siya sinentensyahan ni Emperador Nero. Kaya hindi natin pwede yan itatanggi. Ang tumatanggi lamang na si Apostol San Pedro ay hindi nakarating sa Roma, ito yung mga sinasabi natin kulang sila sa research, kulang sila sa pag-aaral, no? Even i-google po natin, mga kaibigan, no? I-google mo at i-type mo rin para makasya na si San Pedro ba ay nakarating sa Roma? Sasagutin ka ni Google, nandoon talaga siya, no? Kaya nga hanggang ngayon, yung kanyang remains, no? Yung kanyang mga labi ay matatagpuan doon. Kung nasaan nakatayo, yung Basilica ng San Pedro o ng Basilica ng St. Peter, nandoon siya sa ilalim noon na kung saan ang luklukan ng Santo Papa doon, nandoon sa ilalim mismo ang remains ni Apostol San Pedro na nakalagak doon. Kaya nga, paano napatunayan ito? Paano itong napatunayan ng mga archaeology na nakadiskubre na nandoon si Peter? Nadiskubre nila ito doon sa underground cemetery ng Rome na may nakasulat doon, nakalagay doon, Peter here, no? Sabi niya, na Petros nakalagay doon no? Nandoon niya sa libro ko na may naka-arrow tapos nakalagay, Peter is here, nakalagay doon. Ibig sabihin, nakaukit doon sa underground
cemetery na may nakasulat doon na Petrus Romanus, ibig sabihin na si Peter nandoon talaga. At nandoon mismo ang kanyang mga remains. At nung ito ay kinuha at tinukay ng mga archaeology, nakita nila na ang butong mga iyon ay nakabalot pa sa kulay ube na tela na nagpapatunay na itong si Apostol San Pedro ay siyang kahalili o isang tunay na sumusunod kay Jesus kung saan ibinigay sa kanya ang susi. Tandaan natin yung violet na ginagamit yang mga damit na violet na yan, may mga symbolical yan, no? Yan yung mga tinasawag nating mga prominenteng tao. Kapag ikaw ay mayroong violet na kasuotan, prominenteng tao at kinikilala ka at dinadakila. Kaya kung titingnan mo yung mga hari, nakasuot yan ng mga maroon, no? Yung mga maroon or mga lilac. Doon natin makikita at kaya ito, at nung nila itong na pinag-aralan ng mga archaeologists na nakadiscover sa buto ni Peter, proven that Peter nga ang nakalibing doon dahil may nakasulat doon, no? Kaya hindi ito pwedeng itatwa ng time is mga up. okay. Time's up. Okay, so dyan po nagtatapos yung unang presentation ng ating affirmative side na si Brother Mel. So dadako na po tayo sa ating cross-exam ng ating negative side. At ito po ay ito po ay pagko-cross-exam ni Pastor Baladad. So shout out po sa ating 22 live viewers at dyan po sa atin sa comment section. So again, pa-share po ng ating live mga kapatid. So 7 minutes po tayo para sa ating Q&A para sa ating first time ng ating si Brother Mel. So Pastor Cesar, kung ready ka na po, so 7 minutes, time start now. Tanong. Okay, itong tanong natin. Tanong. Yung bang Roma, Brad Mel, yung lugar na Roma. Sandali, mag-headset ako, di ko marinig yung tanong mo. Ang layo ng mic mo. Sige, mag-headset ako para marinig kita. Okay. Ayan. Okay na. Sige, tanong. Na. Medyo lapit ka po, Pastor. Lakasan mo po yung boses mo, Pastor. Okay, wait po. Tanong. Ayan, naka-headphone na ako. Time Okay na. resume. Tanong. Okay. Tanong Yung bang po. Roma, yan ba'y tumutukoy sa lugar ng Hintil, yung Roma? Okay, ang Roma ay tumutukoy yan sa lugar ng mga Hellenista, mga Greek Romans. Okay, kabilang din sila sa mga tinatawag na Hentil. Ayan. Okay. Next question. Next question. Bago umakyat ang Panginoong Jesus, inutusan ang 12 na sa pamumuno ni Pedro. Anong utos sa kanila? Papasok sa Hentil o hindi papasok sa lugar ng Hentil? Okay, unang-una, sabi ka doon, pumunta kayo sa alinmang bayan, sabi ni Jesus, no? Pumunta kayo sa alinmang bayan na kung sino magpapatuloy sa inyo, kainin ninyo anumang ihain sa inyo. Take note, alinmang bayan. Tandaan natin, si Peter ang unang nangaral sa mga hentil gaya ng si Cornelio, no? Si Cornelio isang hentil yan. No, isang hentil yan na siya ang unang nakarating doon at nangaral sa mga hentil na si Cornelio. Next question. Next question. Binanggit mo si Cornelio. Si Cornelio ba sa Roma pangaralan o sa ibang lugar? Hindi. Si Cornelio ay isang mamamayan ng Romano. Dahil siya ay isang Roman soldier o isang official Roman soldier. Therefore, siya ay mamamayan ng Romano. Okay, next question. Okay. Nung sabi mo na nangaral siya kay Pedro, saan lugar siya pinapangaralan? Saan lugar? Sa Roma o sa ibang lugar? Okay, si Cornelio. Ay nandoon siya sa lungsod ng Joppe. Nasa Joppe siya ron during that time. At yun ay sa lugar na nandoon na nasasakupan ni Cornelio. Next question. Kaya siya pinatawag ni Cornelio eh. Okay. Next question. Okay. Ayon sa sinabi mo kanina sa talata na sila ipapasok sa alinmang bayan. Anong talata kung may Roma doon? Ano daw? Nag-choppy? Wait, post the time. Pastor, paki-ulit po. Medyo nag-choppy ka po. Paki-ulit, tanong. Okay. Yung sinabi mo kanina na may talata na sabi mo na inutusan sila ni Jesus na pumasok sa alinmang bayan.
Kasama ba ang Roma dun sa bayan na pupuntahan nila? Kasama ang Roma? Kasama, dahil Sure. mismong si Apostol San Pedro na nagsasabing, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sabi ng unang Peter chapter 5 verse 13, doon sa The Living Bible, no? Ay sa The Living Bible sa Tagalog, ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid ninyo kay Kristo. So doon natin makikita, kaya nga alinmang bayan, no? Sa bayan ng Rome, nakarating si Apostol San Pedro na sinabi niyang, Okay, ang next iglesia na question. nandito sa Roma, kapatid ninyo kay Kristo. Next question. Ayan, malinaw na yan. Okay, next question. Doon ba ang Iglesia Katolika Romana ba, existido na nung si Pedro ay tinawag bilang apostol, existido na ang Iglesia Katolika Romana? Existido na yon kasi sinilang ang simbahang itinayo ni Kristo during the time nang bumaba ang Holy Spirit during the time ng Pentecost Day. Sila ay 120 na nandoon sa upper world. Yun po ang unang simbahang itinayo ni Jesus at yung simbahan na yon ay lalaganap sa buong daigdig. Dahil during the time ng Pentecost Day, iba't ibang tao ang nandoon. May taga-Arabia, taga-Ehipto, nandoon na nakikinig sa kanya, na nagkakaintindihan sila. Ibig sabihin, ang simbahang yon ay talagang magiging universal or Catholic. Next question. Okay. Yung bang Iglesia sa Jerusalem, yun ba yun ay sa pamumuno ni Pedro? Iglesia sa Jerusalem. Unang-una, during the time sa Iglesia sa Jerusalem, siya pa pamumuno, ang namumuno doon, dahil meron silang designation, no? Ay si Santiago, kung di ako nagkakamali, siya yung bishop ng Jerusalem. At itong si Santiago ay pinatay ito, no, during that time. Pero sa kabuuan, as a leader, si Peter talaga ang nangunguna. Dahil kung Next babasahin question. mo ang mga talata. Next question. Next question. Ibig sabihin, hindi talaga si Pedro ang unang namumuno sa Iglesia, kundi si Santiago, hindi si Pedro. Si Santiago. Mali. Dahil si San Pedro ang unang talagang binigyan ng susi, hindi si Santiago. No? No, hindi si Santiago ang binigyan ng susi, Mateo 16:18. No? Si Peter mismo, I will give you the keys of heaven. At take note, ha? Si San Pedro, kung titingnan mo lahat sa mga Biblia sa New Testament, siya ang laging nangunguna sa listahan ng mga apostol. Kaya kung titingnan mo sa Greek, nakalagay ito, Protos Petros, ibig sabihin, una si Pedro lagi. Laging nangunguna ang kanyang name. Kaya siya ay leader ng mga apostol. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina na si Santiago ang nasa Jerusalem at si Pedro ay, sabi mo kanina si Santiago ang namumuno una. Bago Pedro, si Santiago. Oh. Gaya ng sinabi ko, siya nga yung Bishop of Jerusalem during that time. May mga obispo kasing nakatalaga yan. Kagaya doon sa 7 iglesia, meron ding itinalaga na bishop doon, no? Mga obispo. Pero ang kabuuan, walang iba kundi ang pinaka-highest nila ay si St. Peter. Okay, Tandaan mo yan, no? Merong Bishop Mileto, merong bishop sa Sardis. Ayan, okay. Next question. Okay. Ay kailan na upo si Pedro bilang papa? Anong taon, anong mga taon yun sa iyong pagkakaalam? Okay, unang-una, during that time na sinabing I will give you the keys of heaven, yun na ang authority na siya yung mamamahala at papamahalain. Yung ang binasa ko in John chapter 21 verse 15 to 17, no? Sabi niya, dadaling ka sa isang lugar na di ba? Pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Yun ang ibinigay sa kanya. Tandaan mo, 11 ang kasama ni Jesus na mga apostol doon. Pero ang nag-uutos. Next question. Ang bilis naman ng oras. Mga ilang taon yun? 20 seconds lang yun. Sige, Pastor. Ilang taon ang pagkakalawa? Anong siglo yun? Anong siglo nangyari? Nasa 30 AD yun, nung nabuhay si Jesus, matapos na mabuhay na maguli, nagpunta sila sa tabi ng Galilean Lake, no? At sabi, pakainin mo, tend my sheep, feed my lamb, tend my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Doon mo makikita na 12 yung mga apostol doon, si San Pedro lamang ang sinabihang pakainin ang mga tupa. Okay, almost time na, Pastor. Okay, time is up. Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos ang ating unang pagtatanong ng ating negative side sa affirmative side. So, shoutout po tayo dyan sa comment section.
At sa ating 26 live viewers, salamat po sa lahat ng mga nag-share. At pa-share pa rin po talaga ng ating live ngayon. Ayan, ng ating debate. So, ang topic po ng kanilang debate ngayon, nakarating nga ba, nakapunta or nakarating nga ba sa Roma si Apostol San Pedro? At ngayon po ay dadako na po tayo para sa ikalawang pagtindig ng ating negative side na si Pastor Baladad. So kung ready ka na, Pastor, so 10 minutes, Okay. time start now. Okay, atin pong napakinggan ang pahayag ni Brad Melchor. Ayon po sa kanya pong mga pinapahayag na kung saan si Pedro ay nakarating daw sa Roma sapagkat alimang bayan. Ang kanya pong talata ay hindi natin nakita kung saan doon. Sa akin naman, pinatunayan ko na hindi nakarating sapagkat ang utos ng Panginoon ay ganito. Ating basahin ang aklat po ng Mateo sa chapter 10 verse 5 hanggang 6 ay ganito po ang nakasulat. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa puok ng mga hintil at huwag kayong papasok sa limang bayan ng mga Samaritano. Yan po yung talata na aking pinatunayan na hindi talaga si Pedro nakarating doon. Bakit? Utos ni Kristo na huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga hintil. Kanina sabi niya ang Roma isa sa hintil na lugar. Kaya tama talaga itong aking patunay na hindi talaga si Pedro nakarating doon. Bakit tamo? Ang utos ng Panginoon sa kanila sa 12 na pangunguna ni Pedro, ang sabi rito, inutusan sa sinabi ni Jesus, huwag kayong pupunta sa puok ng mahintil at huwag kayong papasok. O, hindi talaga sila pinapasok yung bakit mo. Yan nga po yung designation doon sa 12 na doon lang sila pupunta saan? Sa verse 6, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bayan ni Israel. Yan po yung designation, yung kanilang ruta. Bakit po? Sapagkat ang hula po tungkol kay Pablo, siya po yung dinala doon sa hintil. Kaya sabi doon sa kanyang pagkatawag kay Pablo, dadalhin mo ang aking pangalan sa bayan ng hintil. Kaya nga, mayroon silang designation o ruta para hindi magkaroon ng problema yung kanilang pangangaral. Kundi si Pedro sa bayang Israel, si Pablo naman sa bayan ng hintil. Kaya yan po yung kanilang history. Sa kanya dito kasaysayan po, ayon sa kasaysayan ng kanila pong tinatawag na libro na Katoliko. Dito po sa akin pong mga na-research kanina sa kanila pong kasaysayan, yung sabi nitong prominenting tao, ibig sabihin, yung nga po sabi niya kanina na makilalang apostol, prominenting tao, sa apostol Pedro. Siya po yung binanggit yun na ni Pedro na dapat daw lumawig ang obispo ng Roma. Ibig sabihin, yung kanyang titulo na pagka-apostol, ang kahalili daw doon ay ang mga bishop, yung mga papa, na kahalili daw ika ng mga apostol. Kaya tama yung sabi niya kanina na ang unang nahilala si Lino, nung namatay si Pedro, si Lino. Ngayon, ang kanya pong, kanina na si Pedro ay taga-Roma dahil namatay sa Roma, doon talaga sa pinatay. Bakit? Inusig ang iglesia Inusig ng mga Romano. Yan ang kasaysayan totoo talaga dyan sa Inquisition, no? Sa Inquisition, 13th Inquisition, no? Pangyayari na pinatay ang mga apostol, inusig. Kaya si Pedro, doon po binitay doon siya ipinako sa Roma, sa lugar ng Roma. Kaya hindi po doon siya nakarating. Bakit? Dinala siya doon dahil inusig sila ang mga apostol. Kaya si Pedro doon siya pinatay sa Roma at doon din inilibing. Kaya hindi po totoo na nangaral siya doon. Bakit lang mo? Ang utos ng Panginoon ng pagkaliwanag, huwag kayong papasok sa alimang bayan ng mga hintil. Kaya doon lamang kayo sa Israel. Kaya ang ni Brad Melchor kanina, yung talata, kung saan yun, tingnan niya kung magkakontrato ang ibig sabihin nito. Dahil sabi ni Jesus, huwag kayong papasok. Sa kanya naman, pumasok. Saan talata yun na sabi niya kanina na binasa niya na alin namang bayan ay papasukin ng mga ni Pedro daw. Pero sa akin po, matibay po sa akin, Matthew 13 verse 5, ang sabi nito, matibay po na sinabi ni Jesus na huwag kayong pumupunta sa puok ng mga hintil. Sabi niya kanina, ang Roma isa sa mga hintil na lugar. Kaya maliwanag po talaga sa talata na huwag, sabi ni Kristo, huwag kayong papasok sa mga puok ng mga hintil. At huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Kaya yan po yung lugar na kung saan po, hindi po yan sakop sa Israel. Kaya labas po ng Israel yan. Kaya maliwanag po aking pagpapatunay na si Pedro talaga hindi nakarating. Bakit? Utos ni Kristo na huwag kayong pupunta doon. Kaya ang itong kay Melchor, history, ayon sa kanyang libro. Sabi na kanina, naiwan ang aking libro. Kaya ibig sabihin, wala sa Biblia ang kanyang papatunay. Kasi naiwan yung libro niya
Ang sa akin, dala ko yung aking papatunay ng libro, Biblia. Ito ang aking papatunay, ayon sa Biblia, hindi sa libro. Ngayon, sa history naman, sabi nito, si Pedro Ical, sabi niya, naitatag bilang papa sa Roma noong 30 AD. Oh, yan po yung kanyang sabi kanina. Ibig sabihin, yung Romanong Katoliko na simbahan, wala pa yan. Bakit lang mo? Ang Jerusalem, yun yung unang iglesia na kung saan po, doon po si Pedro, sabi niya, nagkatalaga bilang bishop. Hindi pa pala, sabi na, nauna pa pala si Santiago doon, hindi pala si Pedro. Kaya ano ba talaga, sino ba talaga ang namumuno sa Jerusalem? Si Pedro ba o si Santiago? Kaya ayusin mo, Milton, kasi ang ating pagpapatunay kasi, baka mamaya ang tao maguluhan. Bakit? Sabi niyo sa inyong history, si Pedro ang namumuno sa iglesia. O, ngayon, meron pala si Santiago. O di, dalawa na sila. Ang inyong doktrina dito, si Pedro ang namumuno pangkalahatan. Hindi pwede na ating sabihin na si Pedro ang namumuno. Bakit ka mo? Pag sabi mong pangkalahatan, universal, Catholic, ang nagdeklara diyan si Pablo. Sa Roma 1, talatang 8. Si Pablo ang nagdeklara na nagbantog sa buong sanlibutan, ang inyong pananampalataya, nabantog sa buong sanlibutan. Si Pablo ang nagdeklara yan. Bakit? Inikot ni Pablo ang buong Asia Minor, sa Roma hanggang sa mga bayan ng Hintil, doon nabantog yung pananampalataya ng Kristyanismo. Katunayan nga, sa Gawa 11:26, hindi tinawag na Katoliko ang mga, yung mga alagad kundi Kristiyano Gawa 11:26. Oh, hinanap ni Pedro si Pablo at kanya nasumpungan at dinala sa Antioquia. At doon tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Anong tawag sa kanila? Kristiyano, hindi po sila tinawag na Katoliko. Kaya diyan pa lang, Brad Melchor, kaya ito ating pong pagpapatunay ngayon, ayon po sa dapat history at Biblia. Kasi mayroong referensya, mayroon din Biblia para mayroon kang kakapitan sa iyong pagpapatunay. Sa akin kasi, patunayan ko na hindi talaga. Bakit? Ayon kay Kristo na huwag kang papasok sa bayan ng mga Hentil. O, yan po yung aking pagpapatunay na hindi talaga pumasok si Pedro doon. Bakit? Utos ng Panginoon kasi si Pedro ngayon ang tinawag doon, si Pablo, tinawag ng Panginoon na sabi, dadalhin mo aking pangalan sa Hentil. Doon po sa Aklat ng Gawa. Doon po siya tinawag na, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Siya dati mag-uusig si Pablo. Sino po Panginoon? Ako si Jesus na inusig mo. Yan. Ang history dito ngayon, si Pablo ngayon, ang dinala ng Panginoon doon sa bayan ng Hintil. Punta mo si Inanyas, punta mo si Saulo sa doon sa Damasco, may lalaki na lalaki ngayon. Kaya ang history diyan, si Pablo talaga tinawag ni Kristo para dadalhin ang kanyang pangalan sa bayan ng Hintil. Yun. Kaya yun ang designation ni Pablo sa lugar ng mga Hintil. Si Pedro naman sa bayang Israel. Kaya magkaiba sila ng jurisdiction. Ngayon, bakit namatay si Pedro doon sa Roma? Pinatay siya ng mga Romano doon Inusig kasi yung iglesia. Kaya yan po yung ating history dyan. Pati nga si Kristo nga, ang nagpapatay dyan, mga Romano din Kaya sabi ng Panginoon, kung mangyari sa akin, ito mangyari din sa inyo. Kaya nangyari talaga na ang Panginoon ay ipinako ng mga Romano. Ganon din ang mga apostol, sabi ni Kristo. Mangyari sa inyo ang mangyari sa akin. Kaya nahula na talaga yan. Kaya ito pong history na biblical, na kung saan po, si Pedro talaga, hindi po talaga nakapangaral sa lugar ng mga Hintil sa Roma. Kaya ngayon po, ang sabi dito sa ikalang history, Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ito po yung sabi dito na, yung palang pagkapapa pala, sabi dito sa kanilang history, sa aking pong na research dito, sabi, doktrinang primasya ni Pedro. Ang doktrinang ito ay pinapaniwalaan ng simbahang Katoliko Romano na si Pedro ang pinaka-prominenting apostol ni Jesus. Dahil dito, ikanatwiran ng simbahang Katoliko Romano na ang primasya ni Pedro ay dapat lumawig sa obispo ng Roma o papa ng Roma Katoliko na pagkahalili ng apostoliko. Kaya yan yung kanilang doktrina na ang mga obispo, kahalili sila ng mga apostoliko o yung apostol. Ayon ang kanilang doktrina. Si Pedro, tinawag na apostol at inutusan ni Jesu Kristo na mangaral. Kaya si Kristo talaga ang naglagay ng pagka-apostol ni Pedro. Hindi po siya bishop or papa ng Roma, kundi siya nilagay ni Kristo doon sa bayang Israel. Yan po ang aking pagpapatunay ayon po sa history at Biblia. Yan po. Kaya dito po ating pong sabi nito, ang nagdeklara ng pagka-titulo ng bishop sa Roma
ay si Gregorio XVII. Noong ika-11 siglo, ginawang opisyal ang pinaka maagang tala ng paggamit ng pamagat na papa sa kasaysayan ng Roman Catholic. Yan pala yung mga kasaysayan. Na anong deklara dito pala si Papa Gregorio XVII, no? Dito po 'yon. Kaya ang kanilang pamagat pala sa kasaysayan pala. Si Obispo Sincerio na nagsilbing papa ng Simbahang Katoliko Romano mula 384 hanggang 398. Oh, siya ang pinapaniwalaang unang papa ng Simbahang Okay, time Katoliko. is May up. nauna pa ng papa. Time is up po. Salamat. Okay, Okay. ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating tindig ng ating kapatid na si Pastor Cesar Baladad para sa kanyang negative side. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagtatanong ng ating affirmative side kay Pastor. So, kung ready ka na, Brother Mel, 7 minutes, time start now. Tanong. Nakamute ka, nakamute. Doon sa Mateo chapter 10 verse 5:10 to 5 to 6, sabi ron pupunta kayo sa bayan ng mga Israel. Tinanggap ba ng mga Israelita yung pamamahayag nila doon? Oo o hindi? Categorical, Pastor. Okay. Tinanggap yun dahil doon sabi dito na hanapin nyo ang mga tupang na mawaglit sa Israel. Tinanggap yun kasi nga sila ang Tinanggap. sinawaglit. Kung tinanggap pala yun, bakit sinabi ni Jesus, pumunta kayo sa mga hintil sapagkat hindi nila tinanggap doon? Bakit napasama yung mga hintil kung talagang tinanggap ng mga Israelita ang mga pamamahayag nila tungkol kay Jesucristo at sa mabuting balita? Bakit pati hintil nasama kung tinanggap pala ng mga Hudyo yung patotoo nila? May sagot? Ito sagot. Ang mga hintil, yan po ay tumanggi doon sa tinatawag na pag-ano ng Kristo, yung pangangaral ng mga apostol. Ganun tinanggihan. Kaya ang pinadala doon si Pablo, hindi si Pedro ang pinadala ni Kristo, kundi si Pablo. Next question. Next Okay, question. Pastor. Sino ba na unang nangaral sa mga hintil bago pa naging apostol si San Pablo? Si Peter ba o si Paul ayon sa Biblia ang unang nangaral sa mga hintil? Bago pa siya naging apostol, sino ang naunang nakarating na nangaral sa mga hintil? Si San Pablo o si San Pedro? Sagot? Sagot. Actually, wala namang nangangaral doon sa kanila kasi nga, ang utos ni Kristo sa mga apostol ng 12 sa bayang Israel lang. Kaya ang mga hintil sa na yun, wala pang nangangaral sa kanila. Kaya si Pablo, tinawag ni Kristo para sa kanila. Yun ang sagot. Di, ang tanong ko, moderator, objection. Okay, stop. Sino ba ang unang nakarating na nangaral sa mga hintil? Si San Pablo ba o si San Pedro? Ayon sa Biblia. Okay, Pastor, ulitin ko po ha. Sino po daw ang unang nangaral? Si Apostol San Pedro ba o si Apostol San Pablo? Okay, Ayon sa sagot. Biblia po. Ayon sa Biblia, ang nakarating talaga na unang nangaral sa hintil, si Apostol Pablo kasi siya ang sinugod doon. Si Pablo po ang nakarating doon. Bago pa na-convert si Cornelio, apostol na ba si San Pablo during that time? Okay. Si Cornelio na-convert siya sa lugar ng Jope, hindi sa Roma. Okay. Hindi sa Roma. Oo. Si Cornelio na taga Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi ba yan? Ancient city of Rome ba yun? Yes or no? Sa Rome yan kasi centurion siya doon eh. Centurion siya doon. Kaya nga, yung Jope na yan, hindi talaga yan yung pinakasinto ng Roma. Kundi sila yan sa mga na lugar na kung saan doon si Cornelio pinangaralan. Yan. Next hindi question, next question. Doon sa Mateo 16:18, Pastor, yung sinabi ni Jesus doon, di ba, nandun din sa Caesarea Philippos, di ba, o Philippi, sabi niya, I will build my church. Yung Caesarea Philippos ba na yun, na pinuntahan nila, na nandoon sila, ancient city of Rome ba yun, yes or no? Categorical. Yung Caesarea ni Pilipo, okay. Yung Caesarea ni Pilipo, isa yung lugar na kung saan po, labas hindi, po yun ancient city of Rome ba yun? Oo o hindi? Hindi naman. Hindi. Anong patunay mo na yon ay hindi ancient city of Rome? Meron bang magsasabi sa iyo
Kahit kay Google, na sinabi ni Google na ang Caesarea Philippi ay hindi ancient city of Rome. Meron wala? Kasi yung Pilipo, yan yung lugar na kung saan pinuntahan ni Pablo yung mga Pilipo na yan. Yung mga, isa yan sa mga lugar na kanya pinuntahan. Kaya yan, hindi yan ancient ng Roma talaga. Kundi yan ay mga lugar lang na kung saan po, mga karatig lang ng Roma yan. Okay, Yan. next question. Okay. Next question. Next question. Okay. Oo. Doon sa Gawa 11:26, unang tinawag na mga Kristiyano doon sa Antioquia. Okay. Hmm. Nakarating ba ng Antioquia si Apostol San Pablo? Ay, si San Pedro? O saan to kaya nakarating kasi sinama niya Ayan. si Pablo eh. Hinanap niya si Pablo eh. Hinanap niya at nakarating siya doon dalawa. Tinawag sila Okay, kung Kristiyano doon. nakarating siya doon sa Antioquia na unang tinawag ang Christian, at nung siya'y inexecute at pinatay ng mga Romano, saang lugar siya pinatay kung hindi siya nakarating sa Rome? Saang lugar siya pinatay kung talagang hindi siya nakarating sa Rome? Dahil nga sa pag-uusig ng mga Romano, doon siya pinatay Hindi, sa saang Roma. lugar? Miss Moderator, tanong ko, Okay, saang stop the lugar time. siya Okay, ay hinulay at inexecute? Saang lugar pinatay si Apostol San Pedro during that time kung hindi siya nakarating sa Rome? Saang lugar? Okay, okay, ano ko ulit, Pastor ha? I-rephrase ko po ulit. Saang lugar po daw pinatay, kung hindi po daw sa Roma, kung saan lugar pinatay si Apostol San Pedro? Okay, sasagutan Okay. po kayo? Nakuha na? Oo. Okay, time Ito resume. Sagot. Ito sagot. Si Apostol Pedro pinatay ng patiwarik doon sa Roma. Oh. Sa Roma siya pinatay eh. Okay, Doon siya pinatay Kung sa Roma. hindi siya nakarating sa Roma, bakit doon siya pinatay? Dinala siya doon. Siyempre, pinisikit ng mga Romano. Doon siya dinala. Alangan naman. Siyempre, doon siya papatayin talaga sa lugar ng mga Romano. Kasi, Okay. Kung dinala siya doon sa Roma, nakarating siya ron, oo o hindi? Dahil doon siya pinatay kasi doon siya binilanggo. Hindi, Mr. Moderator, stop the time. objection. Sabi Okay, mo, anong dinala siya objection? doon sa Roma, doon siya pinatay. Kung hindi siya dinala roon, bakit siya nakarating doon? Kung hindi pala siya nakapunta roon, bakit siya dinala roon? Okay na po, Pastor. Nakuha niyo yung tanong? Sagot. Nakuha niyo po yung tanong? Okay, Oo. sagot. 1 minute and 54 seconds. Sagot. Ito sagot. Kaya siya nakarating doon sa Roma dahil dinala siya ng mga Romano doon siya tinurture, doon siya pinatay talaga. Kaya nakarating, dinala eh. Parang ikaw, halimbawa, dalhin ka doon sa hideout ng sindikato, doon ka dalhin. Di ka mo taga roon, dalhin ka doon ka patayin. Nakarating ka, ganun yun eh. Nakarating, inusig sila eh. So, tanggap mo na si Apostol San Pedro nakarating sa Rome, yes or no, dahil dinala siya ron? Yes or no? Categorical. Yes or yes. no? Ito, yes. Yes nga nakarating. Bakit? Doon siya pinatay. Ibig sabihin, doon siya dinala ng mga Romano na mga umuusig sa kanila. Natural makarating talaga. Bakit? Parang ganito sa atin nangyari. Abu Sayyaf, dalhin sa Mindanao, ang taga Manila, dalhin doon patayin. Okay, next question. Next question. Ang tanong ko, Pastor, ang topic natin, tututulan mo si San Pedro hindi nakarating sa Roma. No? Yun ang topic. Ngayon, tinanggap mo na si San Pedro nung pinatay sa Roma, dinala doon. Yes or no? Ito, yes. Ang ating paksa, pangangaral. Hindi na lang siya, pero pinatay. Hindi pangangaral eh. Ang ating paksa, nakarating ba si Pedro sa Roma, nangaral. Ang ating paksa, kung nangaral si Pedro, hindi yung pinatay. Kasi kung pinatay talaga, nakarating dahil... Next question. Yung sinabi niya doon sa The Message Bible, doon sa the Living Bible, the church that here in Rome, she is your sister in the Lord, sa Tagalog, ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid ninyo kay Kristo. Saan yung Roma na yon? Nandoon ba si San Pedro? Nung sinasabi niya, ang iglesia na nandito sa Roma, kapatid niyo kay Kristo, na bumabati sa inyo, nandun siya, wala? Yun ay sulat niya. Oo nga, so nandoon siya o wala? Wala sa sulat eh. Kaya halimbawa, ikaw nasa Mindanao. Ang sulat nakarating na, binabati ko ang iglesia sa Mindanao, nakarating ang sulat. Hindi. Ang tanong ko, nandito eh. Time is up. Okay, time is up. Okay. So, dyan po nagtatapos yung ating pagtatanong ng ating affirmative side sa negative side. So, shout out po sa atin dyan sa comment section. Ayan. So salamat po sa ating 28 live viewers. So, kanina po umabot ng 31. At maraming salamat po, Brother Cristino Belecena. Ayan, for sa
sa iyo pong pastor. Ayan. Thank you so much po sa iyo. God bless po sa iyo. At dyan po sa atin sa comment section. So ngayon po ay dadako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating affirmative side na si Brother Mel. So rebuttal time tayo, gibaan time. So Brother Mel, kung ready ka na, 10 minutes para sa iyong rebuttal. Time start now. Yan, ay, bulpen yan. No, sabi ng Ayan. ating kaibigang pastor, hindi raw nakarating doon si San Pedro sa Roma, pero dinala siya roon para doon patay. Di nakarating pala. Ang topic natin, patutunayan mo na si San Pedro hindi nakarating sa Roma. Pero sumang-ayo ka, oo, si San Pedro doon pinatay sa Roma. Di tapos na yung usapan natin. No? Unang-una. No, kapag ikaw ay isasakdal, no, pastor, no, pag ikaw ay isasakdal sa emperador, natural haharap ka doon sa emperador ng Roma na si Nero bago kay execute. So nakarating talaga siya roon. Ang topic natin, patutunayan mo hindi nakarating. No, kagaya ni San Pablo, na, di ba, nung dinala sila sa isang lugar na kung saan may emperador doon, umarap sila. Di ba? Ibig sabihin, nakarating sila. No? Ito si San Pablo, ito si San Pedro, haharap ito kay Emperador Nero dahil ito ay i-execute, dahil ito ay Kristiyano. Alam mo naman si Nero, na ayaw noon sa Kristyanuhan, hinuli sila at dinala sa harapan ni Emperador Nero at doon sila in-execute sa Rome. Sabi mo, oo, nakarating. Doon sila pinatay. Tapos na yung usapan natin, nakarating. Doon. No? Nangaral ba siya roon? Di ba sabi nga doon sa unang Pedro 5:13 doon sa amin, ang iglesia na nandito sa Roma. Ibig sabihin, habang sinusulat niya yun, nandoon siya. Kasi kung wala siya ron, hindi niya sasabihin na nandito sa Roma. Wala, sasabihin niya na nando doon. Dapat ang nakalagay, ang iglesia na nando doon sa Roma. Kaso ang ginamit na word is, nandito, the church here in Rome. Habang sinusulat niya yun, nando doon siya. Kapatid ninyo kay Kristo niya, ang iglesia na nandito sa Roma ay bumabati sa inyo. Nandoon, meron siya, nangangaral siya doon, no? O, babasahin ko sa sa The Message Bible. Tingnan mo, Pastor, The Living Bible. Sabi dito, ang linaw-linaw, no? Nakarating siya doon, no? Kaya wag natin sasabihin hindi. Ikaw na nagpatunay na doon siya talaga pinatay. Doon siya in-execute. Sabi mo, hindi nakarating. Sabi nga, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send your greetings, no, na nagpadala sa inyo ng pagbati mula sa aking anak na si Marco. Nandoon. Ang linaw-linaw, nandoon siya abang sinusulat niya yung letter na yan. Ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid niyo sa Panginoon. Nagpahatid sa iyo ng pagbati ang aking anak na si Marcos. Kasama niya si Mark during that time, nakarating sila ng Roma. No? At doon sa Antioquia, inordinahan niya roon ang unang tinawag na Kristiyano sa Acts 11:26, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus doon sa Antioquia during that time, nandoon si Peter at inordinahan niya si San Ignacio. No? At yung sinasabi ng ating kaibigan na si Pastor, tandaan natin, bawat obisyo may mga nakatalagang mga designated. Halimbawa, si ay bishop ng Jerusalem. Si Mileto ay bishop ng Sardis, no? At si ay yung sa 7 iglesia, mayroong mga nakatalagang iba't ibang mga bishop doon, hindi ko na i-mention. May kanya kasi silang mga tinatalagang mga obispo na sa mga local churches na pinupuntahan nila. Pero ang pinaka-head talaga nila doon, walang iba kundi si Peter. Kasi during the time ng John chapter 21 verse 15 si 17, 11 yung mga apostol doon nung sila ay nandoon sa tabi ng lalawan ng Galilea. Sabi niya, Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, alagaan mo ang aking mga tupa. Pedro, pakainin mo. 12 yung nandoon. Bakit si Pedro lang yung sinasabihan? Di ba? Ibig sabihin, siya talaga yung prominent na magiging leader. No? Si Peter talaga. Sa kanya ibinigay yung magiging tagapagdala dahil si Kristo aakyat na sa langit at wala na yung magpapakain sa kanya mga tupa dito.
Hinabilin niya yan kay Peter. Sabi niya, do you love me, Peter? Sabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Di ba? Sabi niya, tend my sheep, feed my lamb, tend my sheep. Doon natin makikita, no? Kaya ang sabi niya, dadaling ka sa isang lugar kung saan ka bibihisan, didipa mo ang iyong mga kamay, at ikaw ay, doon siya i-execute. Kaya hinulaan na ni Peter, ay ni Jesus ang nangyayaring kamatayan ni Peter, at ikaw na rin ang nagpapatotoo na doon talaga siya pinako sa Roma. Kaya tapos na yung ating usapan na nakarating talaga. Sabi mo, dinala roon. At ang unang nangaral sa mga hentil, hindi si San Pablo, si San Pedro. Bago pa lang si San Pablo, si San Pedro muna ang nakarating sa lugar ng mga hentil. Di ba? Doon natin makikita. Nandoon sila sa lugar ng mga hentil, sila nangangaral. Kaya dapat babasahin natin yung Biblia. Hindi si San Pablo ang unang nakarating na mangaral sa mga hentil. Si San Pedro din. Siya nga, doon niya nga pinaginamot yung may sakit na mga tao doon, di ba? Na madaanan niya lang sa kanilang mga lugar, na tabaan lang ng kanilang mga anino, gumagaling na. Di ba? Doon natin makikita, no? Na ang una talagang nakarating sa mga hentil na nangaral ay si San Pedro bago si San Pablo at na-convert, no? Nung siya ay na-convert si San Pablo, binigyan na ba siya agad siya ng trabaho ng Panginoon? Hindi, pinatira muna siya doon kay sa Damascus. Nasa modernong panahon, yun yung Syria, yung Damascus eh. Nasa modernong panahon, Damascus ang tinatawag na Syria. Doon siya sa bahay ni Ananias, ituturo niya sa iyo. Hindi agad nangaral si Apostol San Pablo doon. Sabi nga, kaya Ananias, pumunta ka doon, no? Naghihintay sa'yo si Ananias, ituturo niya sa iyo ang dapat mong gawin at ipapangaral mo para sa akin. Tunuruan muna siya ni Ananias bago siya pumunta sa mga hentil. No, hindi yung pagkatapos siyang ma-convert, nagpunta agad siya sa mga hentil. Hindi ganon. So, sama-sama muna sila doon, no? Kaya during that time na dumating ang Pentecost Day, tandaan mo, nung Pentecost Day na yon, nung lumabas si San Pedro, may mga hentil din na nandoon na nakikinig sa kanya dahil iba't ibang wika yung naririnig nila. Kaya si San Pedro ang unang nangaral sa mga hentil. No? O, basahin natin, no, para malaman natin na doon pa lang ng Pentecost Day nangangaral na siya, hindi lamang sa mga Israelita. Basahin natin dito, Tagalog. Para maganda, ayan. At ating babasahin, no, Pastor, para makita natin, no? Talagang si San Pedro ang unang nakarating sa pangangaral sa mga hentil at hindi si San Pablo na sinasabi mo. Okay, basahin natin. Tingnan mo ng Pentecost Day, ha? Ginagamit nila yung ito, oh. May mga taga-Creta. Grego yon, sa Greek yung Creta, at Arabia rin. No, basahin natin. Tingnan mo, may taga-Roma. Sabi rito, nang narinig ng ugong pagdating ng maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa iba't ibang wika. Bakit sila nakapagsalita? May mga taga-Parsia, Media, Ela, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Meron ding taga-Phrygia, Pamphylia, Ito, at mga Last 2 Libya malapit minutes. sa bayan ng Cirene. Magmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil. No, at mga hentil na naakit sa pananampalatayang Hudyo, no? At at kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol, nagsalita ng malakas. Kaya siya yung unang nakapagpangaral sa mga hentil, oh. Sabi niya, hindi po kami lasing. Sabi niya, mga taga-Judea, kayong lahat ng mga panahon sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Di ba sabi niya? Ayun, nangangaral siya ng mga nahikayat doon. No? May mga taga-Arabia, taga-Creta. Kaya si San Pedro talaga ang unang nangaral sa mga hentil bago pa kay Cornelio during the time ng Pentecost Day. Wala pa dyan si San Pablo. Wala pa. Hindi pa siya converted dyan. No, basahin mo yung Gawa chapter 2 verse 6. Nang bumaba ang sa mga apostol yung banal na Espiritu Santo. Si San Pedro ang tumayo at nangaral doon yung yung 11 o yung 12 yung 11, no, dahil nakapili na dito. Yung 11 nakikinig lang. Pero si San Pedro ang spokesperson during that time ng Pentecost Day.
Ibig sabihin, siya talaga ang prominenteng unang mangangaral sa mga hintil at talagang siya ang unang leader ng simbahang itinayo ni Kristo. Tingnan mo, siya yung spokesperson dito. Oh. 12 dapat sabay-sabay silang nangangaral. Pero sabi kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol. Nandito na si Matayas. Nagsalita ng malakas, no? Doon natin makikita si apostol. Ang kanyang inaano. May mga hentil din na nandoon, sabi, na nahikayat sa mga pananampalatayang Hudyo. Meron. Kaya si Apostol Pedro ang naunang nangaral sa mga hentil, hindi si San Pablo. Okay, time is up. Okay, Hmm. time is up. So dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Mel. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pagtatanong ng ating negative side para sa rebuttal stand ni Brother Mel. So Pastor Cesar, kung ready ka na po. Okay, 7 Okay. minutes. Pagtatanong. Okay. Okay, sa pagtatanong. Okay, kung ready Sige. ka na po. Okay. 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, tanong. Ginamit mo ang gawa dos doon sa Pentecostes. Saang lugar ito na nangyari? Sa upper room ng Jerusalem. Yung Pentecost Day. Jerusalem. Hmm. Next Sa question. Jerusalem. Hmm. Di Christian. Kung sa Jerusalem nangyari, sabi mo kanina, sa Roma ito, hintil. Di ba sila pumunta lamang sa lugar ng Jerusalem at nakinig? Hindi si Pedro pumunta ng Roma? Yes, sabi ko nga sa basahe mo, may mga taga Cappadocia, Ponto, Asia, di ba? Sila ay mga hentil na nahikayat sa pananampalatang Hudyo, kaya nandoon sila. Mga hentil, ang linaw ng binasa ko, no? Na nahikayat. Therefore, meron. Yun ang Okay. sagot Next ko. question. Tanong. Okay, tanong. Yung lugar ng pinagdausan na sa Jerusalem, ating ating paksa sa Roma. Yung lugar yun sa Jerusalem, di ba? Ngayon, yung mga tao na pumunta sa lugar ng Jerusalem upang nakinig doon sa pangangaral ni Pedro, tama? Hindi, para sumamba. No? Para sumamba roon, tandaan mo, no? Pumunta ang bawat bansa sa buong mundo, deboto yon ng mga Hudyo sa Jerusalem, hindi para makinig kay Peter. Nung dumating ang ito, papaliwanag ko sa iyo, Pastor, nung dumating ang mga apoy ng banal na Espiritu Santo, sila nakakarinig sila ng kanilang wika, nagpuntahan sila sa kinaroroonan, no? Kaya sinabi niya, bakit naririnig nila, bakit yung mga salita na sinasabi nila sa atin? Siguro Okay. lasing yan. Next Kaya question. tumayo si Apostol San Pedro doon at doon nagpasimulang Next mangaral. question. Next Yun question. yun. Okay. Next Okay. question. Okay. Sa Jerusalem nagsimulang mangaral, tama? Sa Jerusalem ang lugar. Hindi sa Roma. Yan. Okay. Okay, hindi sa Roma. Okay. Ngayon, Tanong. next question. Sabi mo kanina na mayroon kang talata sa Biblia na nababasa natin na si Pedro talaga ay nakapunta nangaral sa Roma. Meron ba tayong mababasang talata? Unang Pedro chapter 5 verse 13, sabi ron sa The Living Bible, ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid niyo sa Panginoon. No? At binabati kayo, nagpapadala ng pagbati sa inyo ang anak kong si Marcos. So, ando doon siya kasi nandito sinusulat niya. Ang iglesia na nandito sa Roma ay kapatid niyo sa at bumabati sa inyo ang aking anak na si Marcos. Nandoon siya, nangangaral, bumabati nga siya. Kaya nga siya sumulat eh. Nandoon sila. Next At question. ikaw na rin ang nagpatunay na doon sila pinatay. Next question. Next question. Okay. Yun bang sinasabi mo na pagbati doon ay susulat pa si Pedro kung andun pa siya, kung andun siya, susulat pa ba siya kung andun siya? Kaya mo isulat yun o ipapahayag na lang niya? Unang-una, hindi ka pwedeng magpahayag during that time. Huhulihin ka nga eh. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga sulat, pinadadala nila yon. Hindi ka pwedeng mag-public na mangaral during that time ni Nero dahil i-execute ka talaga, no? Yun nga, mahulihan ka nga, may mga daladala na mga writings during that time. Talagang hindi ka na ipapapatay ka agad dyan. Kaya sa pamamagitan ng mga sending letters na nandoon na ipapadala na ang kanilang mga mensahe sa gusto nilang padalan. Ganun po yun. Next question. Kung si Pedro ay siya ang
obispo ng Simbang Katolika Romana. Tama? Siya yung pinaka-obispo ninyo. Okay. Sino ang nagpapahayag tungkol sa Iglesia Katolika Romana? Sino ang nagdeklara niyan? Sino ang pangalan na yan? Yung pangalang iglesia? Sino? Official name na yan, no? Kasi during that time, maraming gumagaya sa pangalang Catholic, no? Kaya ang simbahan nagbigay ng official name na One Holy Catholic Apostolic Church, Santa Iglesia Católica Apostolica Romana, para ito ay ihiwalay sa tunay na talagang simbahan ni Kristo. Kasi maraming gumagaya, kaya naggawa ang simbahan ng official name na One Holy Catholic and Apostolic Church o Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Okay, next question. Kaya naggawa ito ng official name. Next question. Okay. Kasi maraming umaangkin ng Roman Catholic. Next question. Next question. Sino ang nagdeklara sa ganyang pangalan? Sino ang Unang-una, hindi yan dineklara, inofficial yan, no? Hindi yan dineklara ng isang tao. Pinagkasunduan niya ng buong konsilyo na ito'y tatawagin natin na Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Ayan, no? Roman. Bakit Romana? Dahil ang headquarters nito ay nasa Rome. Bakit ang mga Katoliko tinatawag na Roman Catholic? Dahil tayo ay nasa Pilipinas, wala naman tayo sa Roman. Kasi ang church dito ay full communion sa Roma, kaya tinatawag kaming Roman Catholic. Next question. Okay, next question. Bakit hindi ninyo tinawag si Pablo na obispo ng Roma? Unang-una, bago pa si San Pablo dumating, may mga kanya-kanya ng obispo nakatalaga doon. Bishop din siya, tandaan natin. Lahat ng mga apostol ay obispo, no? Ayon niya sa Gawa 1:20, no? Even si Judas Iscariote, bishop yan. Kaya nga, di ba, siya yung pinili na magiging apostol? Bishop sila, bishop din yan. No, yung mga apostol, bishop yan. O, babasahin natin, no? O, babasahin ko para makita mo na obispo lahat sila. Okay, next question na tayo. Next question. Sige. Next question. Okay. Yung pagkaupo ni Pedro bilang Papa, sino ang nagdeklara? Si Jesus mismo, no? Si Jesus mismo, sabi niya, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kalangitan. Anong ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Ano ba yung pagbawal mo sa langit, pagbabawal sa lupa. Yung salitang Papa, ang malalim na kahulugan niyan, yung acronym niya PAPA, di ba Papa? PAPA, Petrus Apostolos Potestatem Acipit. Ibig sabihin, si Pedro Apostol, pinagkalooban ng authority. Dapat alam mo yung acronym ng PAPA or Papa na yan. Hindi lang yan Father or Petro or Papas. Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating negative side sa ating affirmative side. So, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section at sa lahat po na nag-share at sa ating 24 live viewers. So, yan. So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating rebuttal stand ng ating negative side. So, Pastor Cesar, kung ready ka na po, 10 minutes, time start now. Okay. Atin pong represahin yung mga talata ni Brad Melchor, yung unang Pedro 5:12. Sabi na, ano daw mismo si Pedro 13, 5:13. 13. Okay lang, ako ganun mag-react yan. Ako pala yan. Okay. Ganito po yung nakalagay dito. Sabi nito sa 5, ating umpisan sa 12, sa pamagitan ni Silvano na itinuring kong nating kapatid, ay sinulatan ko kayo ng maikli upang pasiglahin kayo at magpatutuo na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Manindigan kayo. Ito po yung pagbati ni Pedro na pinalakas sila. Kasi nga, inuusig sila dito time na yon. Kaya nga, ito po, hindi siya nakapunta doon dahil ang sabi ni Melchor, andun mismo, hindi. Sabi nito, pamagitan Silvano na itinuring kong tapat na kapatid, ay sinusulatan ko kayo. O pag sabihin kayo, ibig sabihin yan, malayo itong pinanggalingan sa sulat, hindi yung andun mismo si Pedro sa lugar.
Ayan, yan po yung ating isa sa napansin dito, ano na, dito si Milton talaga, malikot din sa talata to eh. Kung di tayo marunong mag-unawa nito, siguro totoo. Ngayon, binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak. Magbutihan kayo ng halik ng pag-ibig. O, yan yung, ganyan din po yung ating sinasabi dito na ito ay surat talaga ni Pedro sa lugar na kung saan po wala siya diyan. Kasi nga, yung time na yun talaga, inuusig sila. Kaya itong lugar na ito na sinusulatan para palakasin ang loob ng mga kapatid doon sa lugar na yon. Kaya yun. At sabi dito sa kanya pong deklara kanina, ito pong tungkol sa pagka-papa o yung sabi niya na ano, ang ibinigay dito ng ano, susi yung binigay kay Pedro ng Panginoon, susi. Hindi yung ordin pagka-bishop. Kasi iba yung sabi dito sa kanila, ayon kay Vasco Fernandez, inilarawan si Apostol Pedro bilang Santo Papa ng Roma noong 1506. Inilarawan lang pala, kahawig inilarawan bilang apostol bilang Santo Papa ng Roma. Naiupo bilang Papa noong 30 AD. Nagwakas ang pamumuno sa gitna ng 64 hanggang 68. Naging kahalili ni Papa Pedro ang pagka-obispo ay silino. Kaya ito na yung mga tinatawag na sabi nila dito na ang pagka-apostol ay kailangan daw yung mag-successor ba na sinasabi nito doktrinang primisiya ni Pedro. Ang doktrinang ito ay pinapaniwalaan ng Simbahan Katoliko Romano na si Pedro ang pinaka-prominenteng apostol ni Jesus. Dahil dito, ikanatwiran ng Simbahan Katoliko Romano na ang primisiya ni Pedro ay dapat lumawig sa obispo ng Roma o Papa ng Romano Katoliko na pagkahaliling apostoliko. Yun. Sila lang po yung nagdeklara dyan. Kanila po yung sila po ang nagdoktrina dyan. Pero hindi talaga alam ni Kristo yan ng ganyang pamamalakad. Kaya naniniwala talaga ako na ito pong tinatawag na kasaysayan talaga ng pagkapapa ni Pedro sa Roma. Hindi talaga ito kalooban ni Kristo. So bakit mo? Ang nito, inilarawan lang ayon kay Vasco Fernandez. Inilarawan si Apostol Pedro bilang Santo Papa ng Roma bilang. Ibig sabihin, bilang lang kawig. Hindi yung totoo talagang inordinansa ni Kristo na siya yung Papa ng Roma. Wala yun. Tapos naiupo bilang Papa noong 30 AD. At nagwawakas sa pamuno sa gitna ng 64 at 68. Ang naging kahalili niya ni Pedro ng pagkapapa o bispo, si Lino. Kaya yan po yung history dito natin na kita. Ang Papa, ang tagapamahala ng simbahan. Kaya ngayon, yung mga Papa nila dyan, na inilagay niyo kung sino-sinong Papa, ayon sa inyong kalooban, hindi kalooban ng Diyos. Sa Apostol Pedro, itinaga ng ating Panginoong Jesucristo bilang pinuno ng iglesia sa Jerusalem bago umakyat ang Panginoon sa langit. Kaya si Pedro talaga, ang kanyang pamunuan doon sa Jerusalem, hindi din sa Roma. Yan. Kaya ngayon, ang doktrina ng pinapaniwalaan ng Simbahan Katoliko na si Pedro ay pinaka-prominenteng tao, yan po yung kanilang doktrina ngayon na si Pedro talaga ang kanilang tinataas bilang obispo ng Simbahang Katoliko. Kaya ayon sa aking pagpapatunay dito sa ating pong debate na si Pedro talaga ay hindi po talaga yan naka-assign dyan sa Roma. Hindi niya yan tinatawag na dyan siya talaga bilang namumuno sa iglesia. Sa Jerusalem po siya itinalaga ng Panginoon. Doon po siya namumuno. Kaya sabi, pakainin mo ang aking mga tupa. At tinutukoy dyan yung sabi niya na hanapin mo ang mga tupa na wawaglit sa Israel. Yun po yung mga tupa na yun, yung pagkakainin, pangaralan, ni Pedro Bantayan. Yun po yung mga tupa na naroon sa Israel. Hindi po yan dyan sa Roma na kung saan po lugar ng mga hintil. Kaya yung pong pangangaral ni Pedro doon sa Pentecost, nung narinig po ng mga tao doon, pumunta sila upang makinig sa tinatawag na Ebanghelyo, doon nila sabi doon sa Gawa 2:36, pagkatapos siya nabuang ka ng Israel na itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon Kristo. Doon po siya nangangaral na tungkol kay Kristo na Ebanghelyo ni Kristo. Kaya yung Pentecostis na yan, marami po ang mga tao doon na iba-ibang klaseng tao pumunta roon, pero hindi po yan sa Roma, kundi sa lugar po yan ng Jerusalem. Kaya yan po yung aking pagpapatunay dito. Ngayon, tungkol naman doon sa sinasabi niya na si Pedro ay nakarating sa Roma, hindi po sa pangangaral.
Ang aming paksa dyan, hindi po sa panalo siya. Sabi na kanina tapos ang debate dahil akin daw inamin na si Pedro nakarating sa Roma. Nakarating nga sa Roma dahil doon sa pinatay nga. Pero sa ating paksa dyan, basahin natin mamaya, patunayan mo na si Pedro nakarating sa Roma at nangaral. Yan ating paksa. Hindi yung nakarating lang. Okay. Kaya si Pedro nakarating sa Roma dahil doon siya pinatay, doon siya nilibing. Pero sa pangangaral, hindi siya nakarating doon. Bakit mo? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magsipasok sa mga bayan ng Hintil. Kaya, yung lugar po na pinapangaralan ni Pedro sa Pentecost, hindi po yun Roma, kundi sa Jerusalem po yun. Kaya ang mga tao doon pumunta sa mayroong mga Arabo, lahat-lahat ng klaseng tao na iba-ibang bansa. Kaya po, yun po yung Day of Pentecost na kung saan po nangaral si Pedro tungkol sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung akin pong pinatunayan dyan. Na nakarating nga si Pedro sa Roma, pero hindi po nangaral, kundi nakarating siya dahil doon siya pinatay ng mga Romano, o yung mga inuusig ang mga apostol ni Kristo sa time na yun. Kaya yung pong binasa niya kanina sa unang Pedro 5, yung po yung sulat ni Pedro sa mga kapatid doon, pero wala po sa doon. Bakit mo? Ang time na yun ay inuusig po ang mga apostol ng time na yun. Kaya sumusulat siya sa mga kapatid sa iglesia doon sa lugar na kung saan andun po sila sa lugar na pinagtitipunan nila. Kaya yun po ang motibo po natin pong pagpapatunay na kung saan po dito po sa mga history natin pong nabasa dito na yun ay doktrina lamang ng simbahan na Iglesia Katolika Romana. At ito pa ang nakakataka dyan. Bakit hindi si Pedro ang nagdeklara na ang inyong pananampalataya ay nabantog? O, ginamit nitong talata ito na patunayan na Iglesia Katolika Romana dahil idiniklara ni Pablo yung pananampalataya na bantog sa buong sanlibutan. Ginamit nila itong katahulos, ibig sabihin, universal. Pero hindi nabantog dito ang iglesia ng simbahan na pangalan, kundi ang nabantog dito ay ang pananampalataya ng mga apostol. Si Pablo po ang nagdeklara, hindi si Pedro. Dapat kung si Pedro ang talagang papa ng Roma, si Pedro ang nagdeklara na ang ating pananampalataya na bantog. Di, ang nagdeklara nito na karakter si Pablo. Kasi si Pablo talaga ang na-assign doon sa Roma. Kaya ang pananampalataya sa Roma dahil kay Pablo nangaral sa mga taga-Roma ang Ebanghelyo ni Kristo. Unang Roma 1:16, yan po yung Ebanghelyo na pinapangaral ni Apostol Pablo. Kaya siya ang nagdeklara na ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Dapat ang nagdeklara diyan, dapat si Pedro, kung siya yung papa ng Roma, dapat siya ang Last 1 nagdeklara na minute. ang ating pananampalataya ay nabantog. Okay. Kaya yun po ang isa sa aking patunay na hindi talaga si Pedro ang nadestino diyan sa Roma na bilang papa. Kaya inilagay lang nila diyan at ang sunod-sunod na pagkapapa na sila Lino, kung sino pinagsasabi ni Melchor kanina, yan po yung mga itinalaga ng tao. Hindi na po ni Kristo yan, kundi sa tao na lang yan. Ayon sa kanila pong doktrina dito sa tinatawag na prominenteng tao. Sila po yung naglalagay dyan sa mga tao na kung gustong ilagay na obispo. Kaya po yan po ang aking pagdeklara, sa aking pong pagpapatunay sa paksang ito, na aking pinatunayan, si Pedro talaga hindi nakarating sa Roma upang mangaral. Okay, yan po yung aking pagpapatunay. Kay 1 minute na lang. Yeah, hanggang dyan na lang po. Okay. Wave na po. So, almost time na din naman. So, cancel na po natin. So, dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating negative side na si Pastor Baladad. So, ngayon po idadakot na po tayo sa ating cross-exam ng ating affirmative side sa negative side sa kanyang rebuttal. So, Brother Mel, kung ready ka na, 7 minutes. Time start now. Tanong. Nakamute ka, nakamute. Tanong. Sandali lang. Okay. Tanong. Pastor, si San Pedro ba ay inordinahan ng ating Panginoon? Yes or no? O inordinahan sa bilang apostol. Yes. Okay, inordinahan. Kapag inordinahan, binibigyan ng authority, yes or no? Bibigyan, yes. Binigyan siya ng kapangyarihan. Kung binigyan ng kapangyarihan, tama ba yung Mateo 16 nang unang binigyan ng authority doon si Peter? Yes or no? Okay, binigyan siya ng
kapangyarihan. Hindi. Tama ba na ang unang binigyan talaga ng authority ng susi si Peter? Tama? Yes or no? Oh, yes, sa kanya binigay ang susi. Yes, sa kanya binigay. Okay. Kung kay Peter ibinigay ang susi, si Jesus din ba ang nag-utos sa kanya na pakainin at alagaan ng mga tupa ayon sa John chapter 21 verse 15 to 17? Oo o hindi? Yes. Yung tupa na sabi niya, hanapin mo ang mga tupa na nawawaglit sa Israel. Yun yung mga tupa na yung kanyang pakainin. Yun. Okay, next question. Yung sinabi ni Jesus na dadaling ka at pupunta ka sa isang lugar na hindi mo gusto, iuunat mo ang iyong mga kamay at mga paa. Yun ba ay hula ni Jesus na siya ay papatayin o hindi? Wala yun sa kanya na mangyayari sa kanya na dadalhin siya sa big. Wala sa kanya kamatayan yun, kamatayan. Saang lugar nangyari yon? Kaya nga ang time na yun. Hindi, tanong ko, saang lugar nangyari yon? Na sinabihan si Pedro, ng Panginoon. Doon sa lugar na kung saan sa Jerusalem. Hindi, yung sinabi niya, yung sabi niya, dadaling ka sa isang lugar na kung saan hindi mo gusto, iunat mo ang iyong mga paa. Saang lugar yon na sinabi ni Jesus? Ayan. Napapatayin siya, saan lugar? Sa Roma. Hindi, saang lugar, tinatanong ko? Sa Roma nga. Ayan, sa Roma. So, kung siya ay nakarating pala sa Roma, hindi ba siya nangaral doon? Hindi siya nangaral doon, kundi siya ay dinala doon ng mga umuusig sa kanya. Dinala siya doon, kaya doon siya papatayin. Pero hindi siya pumunta doon para mangaral. Kundi kusang napilitan dinala doon. Okay. Sabi mo si Apostol San Pedro, hindi nakarating sa Roma. Tama. Sabi mo, hindi nangaral sa mga Hentil. Sabi mo. Tama ba? Hindi nakarating sa mga Hentil. Hindi nakarating sa mga Hentil. Hindi nangaral sa mga Hentil. Sa Roma ating baksa, hindi naman ano. Hindi tinatanong ko, hindi ba nangaral si San Pedro ba ay hindi nangaral sa mga Hentil? Yes or no? Okay. Ang nangaral doon si Pablo o nangaral sa mga Hentil? Hindi tinatanong nga si San Pedro ba, nangaral ba sa mga Hentil? Oo o hindi? Okay. Hindi siya nangaral, kundi pumunta doon sa mga Hentil, pumunta doon sa kanyang pangangaral, nakinig. Pumunta na siya. Hindi nangaral. Okay. Yung bang Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia, lugar ba yun ng mga Hentil? Oo o hindi? So yan, isa sa mga lugar ng Hentil kasi labas ng labas ng Israel yan. Isa yan sa mga Hentil ng mga napuntahan lugar. Ba yun ni Apostol San Pablo? Ay, di San Pedro? Nakapangaral nga sa doon, kaso lang hindi sa Roma. Ang Roma kasi ang ating baksa Roma hindi naman doon Ating pintado talaga, Roma. So nakapangaral siya sa mga Hentil ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Tama ba o mali? Nangaral siya pero wala sa Roma. Okay. Next question. Okay. Kung hindi siya nangaral sa Roma, anong patunay mo na hindi nga siya nakarating sa Roma dahil doon siya pinatay? Anong patunay mo na talata na kailanman si San Pedro ay hindi nangaral sa Roma? Ang patunay, itong Biblia na wala na tayong mababasa na nakarating siya. Ngayon, kung mayroon ka man, basahan mo ako nakarating nga. Wala, itong patunay ko, wala. Binasa ko talaga wala Yung sinasabi, ang iglesia na nandito sa Roma, kapatid ninyo sa Panginoon, sinabing nandito, nandun ba yung nagsasalita o wala? Kasi ba ako, nandito ako sa Palawan, wala ako sa Palawan o nandito ako? Yung sulat niyan kay Silvano. Hindi ko tinatanong yung sulat, yung salitang, ang iglesia na nandito sa Roma, kapatid niyo kay Kristo, kagaya ng sinasabi ko ngayon, ako ay nandito ngayon sa Palawan, nandito ba yung nagsasalita o wala? Nandoon ba yung nagsasalita o wala? Nandyan ka, pero ang sinulat mo, hindi dyan kasi nandyan ka bakit susulat ka pa kung andyan ka sa lugar na yan? Bakit ka susulat pa di? Sabi mo na lang sa kanila ng harapan. Bakit susulat ka pa? Next question. Logic lang yan. Andyan ka susulat ka pa. Okay. Next question. Okay. Binawal ba ni Jesus si San Pedro na wag magpunta at mangaral sa Roma? Binawal ba siya? Yes or no?
Okay, ang nakasunod dito sa Matthew 10:5 Hindi, tinatanong ko, binawal ba siya ni San Pedro na wag pumunta sa Roma? Yes or no? Oh yes, binawal. Kasi nakalagay, huwag kang papasok sa mga bayan ng hintil. Ang Roma isa sa hintil yan eh. Hindi ko Oh, yan. tinatanong yung mga hintil yung sa Roma. In Roma tayo direct. Binawal ba ni Jesus si San Pedro na wag pumunta sa Roma para mangaral? Binawalan ba siya ron ni Jesus? Oh, okay, ang nakasulat lang dito, huwag kang papasok sa mga bayan ng hintil. Yan. Wala tayong Hindi, ang mababasa na. tinatanong ko ba, Roma- binawalan ba? Binawalan Okay, ba siya? Yes or no? Okay, Binawalan ba siya? time post tayo. 53 seconds pa tayo. So, Pastor, i-rephrase ko lang po para magkaintindihan po kayo, no? I-rephrase lang po natin yung sinabi ni Brother Mel, yung kanyang question, na tinatanong po niya kung binawalan ni Jesus si Apostol Pedro na mangaral sa Roma. Tama ba, Brother Mel? Oh. Okay, sasagutin niyo na po. Nakuha niyo po yung tanong, Binawalan ba Pastor? siya ni Jesus o hindi na wag pumunta sa Roma para wag mangaral? Okay, sagot, Pastor. Sasagot ka na po. Okay, okay. Okay, O, binawalan. 53 seconds, time resume. Hmm. Sagot. Okay. Binawalan sila na magpapasok. Okay. Kung binawalan siya, bakit ang sulat ni Apostol San Pedro ay Catholic yan eh. Catholic letter yan. Yung unang Pedro, second Peter. Catholic letter yan kung binawalan pala yan. Bakit nakarating din yung mga sulat niya doon? At yun mismo nakarating siya doon. Kung talagang binawalan siya, bakit yung mga sulat niya na yan nakarating din doon? Sagot. Kung binawalan siya doon. Sagot. Catholic letter yan. Yung unang Pedro, second Peter. Okay. Sige, sagot. Okay. Ito yung sagot dyan. Ang sulat nakarating, pero siya mismo na tao na sumulat, hindi nakarating. Yung sulat nakarating. Parang ganito yan eh. Halimbawa, meron kang mga kapatid dun sa lugar ng Samar, nandito ka sa Manila, nakarating ang sulat, hindi ko nandito sa Manila. Walang problema dun nakarating eh. Okay, time is up. Okay, time is up. Okay. Diyan po nagtatapos ang ating cross-exam ng ating affirmative side saka negative side. So, syempre ngayon ay dadako na po tayo sa ating final conclusion. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga nag-share nung ating live at yan po sa atin sa comment section. Thank you so much po sa inyong lahat yan sa mga comment ninyo. At ngayon po dadako na tayo sa final conclusion. So, ito po ay wala na po ditong objection. Ano po, tuloy-tuloy po ito. So, unahin po natin syempre yung ating negative. Pastor Baladad, para sa yung final conclusion. 5 minutes, time start now. Pastor. Ako una? Opo, kasi kayo yung negative. So, time start now, 5 minutes. Final conclusion, time start. Okay, maraming salamat. Ito na po yung aking pinaka-conclusion talaga na ang aming ni Milton dito. Kung binawalan ba talaga ng Panginoon si Pedro pumunta ng Roma? Maliwanag naman eh. Kasi sabi niya kanina, ang Roma isa sa hintil na lugar. Kaya dito, ang binanggit dito sa Mateo, huwag kang papasok sa mga bayan ng hintil. Kaya yung Roma, isa yan sa lugar ng mga hintil. Kaya ang aming paksa, nakarating ba si Pedro sa Roma? Walang problema doon sa tinatawag na nangaral si Pedro doon sa Pentecost. Ang mga tao pumunta ron, iba-ibang klaseng tao, mga hintil andun din. Pero hindi si Pedro ang pumunta sa lugar ng hintil, kundi ang mga tao ang pumunta sa Jerusalem para makinig. Kaya iba yung ang paksa dito, nakarating ba si Pedro sa Roma upang mangaral. Okay? Kaya aking naputulan dito sa aking konklusyon na wala talaga. Kasi ako may binasa akong talata na huwag. Pag sabing huwag, hindi talaga pwede kasi utos ng Panginoon na huwag kayong papasok sa bayan ng hintil. Kaya yung Roma, isa yan sa lugar ng mga hintil. Kaya ang aming paksa specific, si Pedro ba nakarating sa Roma? O ang kanyang pang-ano sa akin, meron bang talata sa Biblia na binawalan ni Kristo si Pedro na puntang Roma? Ang dito nakalagay na huwag kang papasok o huwag kang pumunta sa mga bayan ng hintil. Huwag kayong pumunta sa puok ng mga hintil. Kaya yun yung sabing huwag. Kaya yung sabihin, maliwanag talaga na hindi nila pinuntahan yun o pinasok para mangaral, kundi sabi dito, hanapin ninyo, puntahan ninyo ang mga
nawawalang tupa sa bayan ni Israel. Yan yung pagkainin mo aking mga tupa. Yun po yung mga tao na yun na tupa ng Panginoon doon po sa bayan ng Israel. Kaya hindi po yun mga tupa ng sabi niya sa Katoliko na mga membro. Hindi po yan. Kasi bakit? Ang Iglesia Katolika Romana, sabi ni Melchor, na-declare yan officially sa tinatawag na Nicene okay, sa tinatawag na mga pagpupulong ng mga Nicene council, ganyan. Ang official yan, 1870, nagproklama o na official name ang Iglesia Katolika Romana. Therefore, wala pa talaga yung membro niyan. Kundi ang pinakain ni Pedro, yung mga tupa ng Panginoon na nasa Israel. Yan yung kanyang pinapangaralan, pinapakain, inalagaan. Kaya si Pablo, ang sinugo ng Panginoon doon sa bayan ng Hintil. Kaya si Pablo nakarating ng Roma at doon pa nga siya nangupahan sa lugar ng Roma, doon siya nag-stay, doon siya nakatira. Kaya yun po yung aking pong papatunay sa paksa na si Pedro nakarating doon sa Roma pero pinatay doon. Hindi po nangangaral kundi doon siya dinala ng mga umuusig sa kanya, doon siya dinala at pinatay at pinako ng patiwarik si Pedro noong AD 69. Okay, ito muna, naandan po yung taon na aking pong na-research niyan. Kaya yan po yung hula kay Pedro na sabi ng Panginoon na dadalhin ka sa lugar na di mo ibig. Kasi papatay nga siya doon sa lugar ng Roma. Kaya maliwanag po ang ating paksa na hindi po si Pedro ang unang papa ng Roma, kundi si Pablo po ang itinalaga ng Panginoon doon po sa mga Hintil. Kaya dapat, tinan mo si Pablo ang nagdeklara na ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong salibutan. Ginamit nilang katulos, ibig sabihin katoliko daw, katulos, na ibig sabihin universal, ang nagdeklara niyan si Pablo. Ibig sabihin pala, si Pablo talaga dapat ang inyong itinataas bilang papa ng Roma, hindi si Pedro. Kaya yan yung medyo pagkakamali dyan. Iglesia Katolika Romana, pero ang papa ninyo si Pedro, pero si Pablo ang itinalaga bilang apostol doon. Kaya yun po ang aking pagpapatunay, conclusion ko, na ating pong titingnan ang background po ng ating pong mga tinatawag na pag-aaral. Dito po aking pinagsama ang historical at saka yung history ng inyong Katoliko history at saka itong Biblia. Tama talaga na si Pablo at saka si Pedro nagsama sila sa Antioquia at doon tinawag ng mga Kristiyano ang alagad. Kita mo na, hindi nga Apostolika Romana ang tawag kundi Kristiyano Kaya, sino ang nagbansag ng Apostolika Romana? Kayo lang ang nagbansag niyan. Pero ang tawag talaga sa mga apostol, Kristiyano. Tinawag sila doon sa Antioquia. Tinawag sila. Kaya, yung pong aking pagpapatunay sa gabing ito na sa mga nakikinig din sa mga paratiko ng Romana Katoliko, ng ating pong kasaysayan minsan ay ating pong suriin ang history talaga, ang background, lalong-lalo na sa pundador. Pero mo, andun sila Tertullian, may paksa kami ni Jando, na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi yan ang tunay na iglesia ang itinayin ni Kristo. Mayroon kami paksa ni Jando din sa punto por punto. Kaya abangan nyo yan. Kaya yan po yung mga aking pagpapatunay na itong Iglesia Katolika Romana talaga ay hindi ito ang time is up. iglesia. Time is up. Okay, salamat po Pastor sa iyong final conclusion. So dadako na po tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative. So Brother Mel, kung ready ka na. Okay, 5 minutes, time start now. Unang-una, yung sinasabi doon sa Mateo 10:5-6, no? Hindi nakuha yung mga apostol. Hindi nila nakuha yung karamihan sa bayan ng Israel. Sabi niya, dahil hindi niyo tinanggap, dadalhin sa isang lugar, no? Sapagkat hindi niyo tinanggap, dadalhin sa isang lugar, yung sa isang bansa na mamumunga, no? Sabi dadalhin, no? No? Dadalhin yung bayan ng Diyos na yan na kung saan mamumunga, no? Kasi ayaw siyang tanggapin, no? Kaya doon natin makikita na nakarating ito kung saan namunga, ikaw na nagpatotoo. Ang inyong pananampalataya, di ba, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ito'y ibibigay sa isang bansa na mamumunga. Ito yung Roma, no? Sabi doon, no? Yun ang sinasabi niya. Kaya, sabi nga, pag hindi kayo tinanggap, pagpagin ninyo ang inyong mga paa. Yun yung dahil nga hindi nila tinanggap, pumunta sila sa mga hentil. Yun ang context nun. Talagang kukunin ng Diyos yung kanyang bayan. Kaso, ayaw matigas. Kaya sabi, pasalamat kayo sa mga Hudyo kasi naging matigas sila. Kung hindi tayo napasama. Sabi ni Apostol San Pablo yan. No? Dapat alam natin yung context na yon. Another,
Yung Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana na sinasabi, no, biblical yan. Pag sinabing Santa means holy, natural ang founder holy, no? No, holy. Kaya nga one Holy Catholic Apostolic Church, no? Catholic dahil ito ay laganap, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Apostolic, kayo itinayo sa saligan ng mga apostol. Romano, bakit Roma? Ang inyong pananampalataya na taga-Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Kaya tinawag na Roman Church. Dahil ang aming pananampalataya ay nakabase at full communion doon sa Roman Church sa Basilica ng San Pedro Cathedral. No, Basilica doon 'yon. Kaya tinawag na One Holy Catholic Apostolic and Roman Church. Biblical po 'yan, no? At yung sinasabing dapat daw ang nagdeklara ng ganon ay si San Pablo. Si San Pablo raw nasabi ang balita ang pananampalataya ng taga-Roma. Unang-una, yung sulat ni San Pedro ay Catholic yun, Catholic letter yun. Dapat alam mo, Pastor, na yung First Peter, Second Peter, Catholic letter yan. Hindi lamang sa isa na kundi pangkalahatan yan. Kasama yung mga Romans dyan. Kasama yung Corinthians dyan. Kasama yung Philippians dyan. Pangkalahatan yan. Kaya nga, the Catholic letter of Peter, the first letter of Peter, no? The first epistle of Peter, no? Catholic letter yan. No? At kung sasabihin natin na hindi nakarating sa Roma si Peter, diyan ka nagkakamali. Dahil during that time na nandoon sila at tumatakas sila doon, nasa lubong niya doon. Hindi, wala lang kayo noon eh. Meron kaming mga account noon, mga sulat ng mga early Christian. Nung tumatakas si Apostol San Pedro paalis sa Roma, nasa lubong niya ang Panginoon. Dapat nagbabasa rin kayo ng extra biblical reference. Nasa lubong niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, saan kayo pupuntahan niya? Pupunta ako sa Roma. Ano pong gagawin niyo ron? Ay nagpapapako ako sa krus sapagkat yung taong aking ipinadala ron ay umaalis. Kaya naalala ni Peter na yung sinabi ang darating ang araw na ibibipa mo ang iyong mga kamay, yun ang katuparan. Kaya bumalik siya doon at tinanggap niya ng buong puso na siya i-execute doon. Nangangaral sila doon, ngunit patago. Kaya nga sumusulat lang siya ng iglesia na the church that here in Rome, ang iglesia na nandito sa Roma, kapatid nyo kay Kristo, sinusulat nila yun, pinadadala nila yun kung kangi-kangino sa kanyang mga miyembro, mga nasasakupan ng simbahang itinayo ni Kristo. Kasi hindi ka pwede sa Roma during that time na ikaw ay hahayag kasi dadakting ka, papatayin ka, papakain ka sa leon, susunugin ka, ilalabang ka sa gladiator. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga letter, napapadala nila yung kung nasaan sila. Ganon yun. No? Kaya nga ikaw na rin nagpatotoo na si San Pedro ay doon pinako sa krus ng patuwad. At si San Pedro din ang inutusan na pakainin ang mga tupa. Kaya nga sabi ko sa iyo, si San Pedro, yung salitang P-A-P-A or yung Papa, ibig sabihin niyan means father, no? Or papas sa Greek, no? Pero mayroon pang mas malalim na kahulugan niyang Papa na yan. Petrus Apostolis Potestaten Asyepet. Kaya tinawag din niyang Papa. Si Pedro Apostol pinagkalooban ng otoridad or authority. Saan yon? Mateo 16:18. Nandoon yung salitang Petrus Apostolos Potestaten Asyepet. Kaya nandoon yun yung salitang Papa na yun. Okay, time is up, time is up. So, dyan po nagtatapos. Ayan, maraming salamat po. Dyan po nagtatapos yung final conclusion ng ating affirmative side na si Brother Mel. At ayan, napakaganda po ng debate na to at talagang maayos at tayo po at payapa yung ating ginawang debate na to. At nagpapasalamat po ako sa ating dalawang maginoong debatista. Ayan, si Pastor Cesar Baladad and Brother Melchor David Manalili ng RCC. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kapatid na nag-share at sa atin sa comment section at sa lahat po ng ating nasa live viewers. So ngayon po ay dadako po tayo sa isang minuto na pagpapasalamat ng both debaters natin para po sa kung sino man po yung ating gustong pasalamatan. So unahin po natin si Brother Mel.
So Brother Mel, 1 minute para sa iyong Maraming pagpapasalamat. salamat sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-nood ng In Defense of the Truth. Ganon din kay Pastor at sa ating moderator. Sa lahat na nanonood, kay Mama Angie, kay sino ba yung isa? Mama Brother Angie, kay Sis Mike, Eva si Gonoran, Sis kay Brother Emma. Mike, at sa iba pa at sa lahat, no? At muli, ang lahat ng kapurihan, kalawalatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang tunay na simbahang itinayo. Kung mayroon pang mga kailangan si Pastor na dapat pag-usapan at meron siyang hinahinging discussion about Catholic faith, nandito lang si Brother Mel. Kahit anong topic, willing si Brother Mel na makipag-discussion sa lahat ng gustong itopic at gustong i-challenge sa ating pananampalataya ni Pastor Baladad. Amen. Salamat. Amen. Okay, ayan. So, dyan po nagtatapos yung ating pagpapasalamat ng ating si Brother Mel. So, dako naman po tayo kay Pastor Cesar Baladad para sa kanyang 1 minuto na pagpapasalamat. So, Pastor. Okay, magandang gabi at salamat sa Panginoon na natapos po ang aming pong pagpaliwanagan tungkol po sa mga makasaysayan ng mga history na bagamat wala man kami doon sa pangyayari pero nakabase tayo sa mga history na lang. Kayo na po ang punto na nakikinig kung sino po talaga ang nandun sa tama na pagpapahayag. Ito po ang ating ginagawa upang ating malaman ang mga pangyayari. Meron sa ating humili ngayon na ang pagsasunod naman daw sa video ito, yung bautismo sa bata na bakit mayroong against naman din sa Katoliko na ang bata ay binibautismuhan. Magandang topic naman yan sa sunod natin pag-aaralan. Yeah, kung loobin ng Panginoon na ito ay ano ni Brad Milsor, isi-sit itong paksa na ang bata ba ay dapat bautismuhan o hindi. Yan, nasa iyo po kung anong tayo dyan. Ang akin po ay yan, maganda yan, no? May request sa akin na, Pastor, maganda naman yung bautismo naman ng bata. Bakit sa inyo subun agin, bakit hindi binubautismo ang bata sa aming Katoliko binubautismuhan? Yan po natin abangan sa susunod. Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos ang ating... Kailan naman yung bata, yung infant baptism, yung ating pag-uusapan, kailan naman yan? I want my sister Radnan, kay sister. Kailan yan? Pastor, ayaw mo ba sa akin? Ayan, kayong dalawa, ako moderator. Kayo ang nag-ano niya, nag-ayos. Kayo man nag-ayos niyan eh. Kayo taga-schedule niya, bahalag kailan gusto niyo. Ako, anytime ako eh. Sige po, Pastor. Okay, maraming salamat po sa iyong star. Kayong dalawa yung sis na drama, mag-debate kayo. Kayong dalawa mag-debate, tapos ang moderator si Nash. Pastor, gusto mo ba ako kadebate? Gusto mo ba ako kadebate? Si Pastor natatawa. Naiilang ako sa'yo. Ay, sayang. Hindi ako lumalaban ng ano yan. Okay, sige. Kung sino naman po gusto ninyo. Okay. Pastor, meron po akong gustong i-salo sa inyo. Kung okay lang po sa inyo kahit hindi si Brother Mel yung debatista. Pero kasama po namin dito sa In Defense of the Truth si Brother Dandy. So, naghahanap po siya ng gustong makaka-discussion sa topic po na purgatory. Okay po ba kayo doon? Gusto nyo? Pero isi-set pa po natin kung gusto nyo po next week. At saka po yung infant baptism. At abangan nyo po mga kapatid, marami pa po tayong debate na magaganap. So yung ating pong brother Ruben Nabal ng SDA, napakarami po niyang naka-line up na debate. Anong topic ni Rodel Nabal? I-send ko na lang sa'yo, hindi ko matandaan nandun. So, basta po iayos natin yung debate na to. So, Pastor, okay ka po sa purgatory? Wag ngayong linggo kasi piyesta dito sa parokya. At saka lagi kaming busy dito, wag ngayong linggo kasi sa linggo, piyesta na dito kaya lagi akong busy. Si Brother Dandy, yung next week available siya sa topic na purgatory, Pastor Cesar. Okay po ba kayo? Yan, okay. Hintayin nyo lang po yung message ko sa inyo. Bali, next week na po ito, Pastor, i-message ko po kayo bukas kung anong araw at kung anong oras po, ano? Okay, maraming salamat po. Ayan. Sobra po ako nagpapasalamat at napakapayapa at napakabaginoo po nung ating naganap na pag-uusap ng ating dalawang kapatid na debatista sa topic na nakarating at
nakarating nga ba si Apostol Pedro sa Roma. Yan. Thank you. Maraming salamat po sa ating sharer. At yan, again, Bro Abel Gardon sa iyong pastar. At kay Brother Cristino Baliceno. Ayan, thank you so much po sa inyong mga star. Napakalaking tulong po nito para sa ating gawain na to. Maraming salamat. God bless us all. And in defense of the truth, ayan, thank you so much. We're out. Salamat po, Pastor. Thank you po sa lahat. Salamat, Brother Mel. Hintayin niyo po yung aking yung aking message, Pastor. Ano po? Okay. Thank you. God bless us all. Salamat po sa lahat. Thank you po.